Hi, magandang araw. This is a long overdue vlog. So this is our hike last December 14, 2025 sa Mount Mariclem. So pangalawang beses ko that year kasi pumunta ako ng April 2025 and then umalik ako ng December. And I tell you guys, hindi ako nagsisisi na bumalik sa bundok na to kasi mas maganda siya during bare months. So I'm gonna walk you through sa aking pag-hike ulit sa Mount Mariclem dito sa Kapanggan. This is in Zambales. Ang nasalihan kong group dito is Travelods. So maaga kaming nag-umpisa. Nagkolong-kolong muna kami and then jump off by 5. I think this was 5:30. Hello, good morning. And makikita nyo yung bundok, greenery pa siya. Okay guys, time check. It's 6:11. So that's 6:11 in the morning. Sa Mariclem ulit ako. At sabog na yung araw, kaya maganda na makikita na yung paligid. It's nice na mag-umpisa dito siguro ng madaling araw. Sobrang, andun sila Francis and then Vince. Hi guys! Si Vince ang aming koor. Again, this was organized by Travelods. Check nyo na lang sa Facebook and then sa TikTok yung account nila, Travelods. So yun na nga, magandang mag-start ng madaling araw and then mag-summit kayo ng sunrise kasi para hindi nyo maabutan yung sobrang init. Kasi this was December pero sobrang init pa rin. Kasi nga siya, open trail, grassland. Pero sobrang ganda ng bundok. Look, oh. This is Bukidnon vibes. Ang ganda talaga ng mga bundok dito sa Zambales, sinasabi ko sa inyo. And if there's a chance na umulit kayo, eto, napaka-safe ulitin kasi mababa lang siya, good for beginners. Tapos, pwede nyo siyang i-traverse. Or pwede nyo siyang this is circuit trail pala. So, pwede nyo siyang i-back trail kung ayaw nyo bumaba dun sa may ilog, or pwede nyo kayong bumalik. So ayan ang ganda ng bundok. Gusto ko ngang i-compare yung, I guess I'm gonna create a clip na i-compare ko yung April 2025 versus December 2025. Kung nagbabala kayong umakyat ng mga bundok dito sa Zambales, I highly recommend during rainy season kasi sobrang green yung mga grass. Yes. Yung paligid, maganda. Hello. Hi! Yung pala, nakasabay ko mag-hike. Dapat Hi! nag-interview kayo yung... Hindi ko siya kilala. So this was peak 2. Sa peak 2, ang daming groups nagpapapic. Matatagalan lang talaga kayo dito sa pagpapicture pero madali lang siyang akyatin. Okay guys, so time check, it's 7:29. So papunta na kaming peak 3. Medyo hindi Ayan, pa so mainit. natagalan lang kami sa peak na yon, peak 2. Kasi maraming nagpapapicture. And then mandatory kasi magpa-picture kami ng group. And then there's also drone shot. So sa orga na to, may free drone shots kayo guys. May mga orga kasi na na walang drone shots. So pili na kayo ng yung may drone shots ba, kasi ang ganda. Ang ganda ng bundok. Sayang ang pagod nyo kung wala rin naman kayong drone shots. Okay, peak 3. Diba? So this was peak 3. Mainit na. Paakyat na kami nito ng peak 4. Okay, so papunta na kaming peak 4. Yan yung group na sinadihan ko. Okay, so proper hydration ang kailangan dito kasi mainit. Magdala kayo ng maraming tubig. Although may mga nagtitinda naman ng tubig dito.
Okay, Okay, magpapadrone ito na nga tayo, yung guys. sinasabi ko sa inyo. Magpapadrone shot tayo. That was Vince, ang aming co-or, ang aming drone pilot. Pati si Francis, drone pilot din yan. So, ito yung shot ni Francis, I mean ni Vince sa akin. Diba? Sulit na sulit. Ang ganda ng paligid kasi super green. Yan. Sulitin nyo na guys kung may drone silang dala. Pakuha lang kayo ng pakuha. So yun, I was talking about proper hydration or earlier. So magdala kayo ng maraming tubig, payong, cap, anything na pananggalang sa init, tapos sunblock and sunscreen. Kasi sobrang init niya. Wala kayong matataguan dito. Aside from the, mga talahib. May mga onting puno, pero ang liit pa lang kasi ng mga puno dito. Sinabihan kami ng guide before na nagti-tree planting na dito. So, grassland lang talaga siya guys. And then, open trail. Kaya, magdala kayo ng payong. At huwag kayo magrereklamo kasi alam ko mga organizers at mga core, nagsisend sila kung ano dapat ninyong i-expect sa bundok. Okay, so please be a mindful hiker. Huwag super reklamo sa trail na nakakapagod, na mainit. Bundok yung pinuntahan nyo guys. So, magdala na lang kayo ng mga kailangan. Magmamariglem. Ano mga dapat bitbitin pag magmamariglem ka? Pasensya. Tapos, ibenta mo na. Yung fan, Pasensya. Payong. Tsaka electric fan. Thank you. Ayan, as Francis said it, magdala kayo ng fan, of course, mahabang pasensya, and then payong. So, eto, malapit na kami yan sa summit. That was peak 4. Kung gusto niyo magpa-picture every peak, okay lang. Pero, please, huwag niyo namang i-hoard yung, yung magbigay din kayo ng consideration sa mga hikers na iba. Ang ginit. Time check 8:56. Grabe ang init. Uy, Ayan, sobrang init na. pero ang ganda. Tirik na yung araw. Pero, ganitong oras, tingnan mo, sobrang ganda ng bundok. Diba? Napakaganda. I have here a shot. I think that was April na brown yung bundok. Pero ngayon ang ganda. Oh, I think sobrang ganda din nito nung mga September, October ganyang time na mga maulan at mabagyo. See? Dinarayo pa rin talaga tong Mariglem. Kaya ang daming mga hikers dito. Tapos, because this is good for beginners. So, kung gusto nyo talagang ma-train, pwede rin nyo itong i-trail run. So, ito yung sinasabi ko. May mga nagtitinda dito ng Gatorade, ng tubig, ng ice cream, ng ice drop. Ayan. Bumili kami ng ice cream. So, that was 50 pesos. So, ito na yung summit. Grabe ang pila dito sa pagpapapicture. Pagpapapicture pa lang yan inabot kami ng 1 oras dyan. 1 oras mahigit. And then, the other group decided na mag-backtrail sila. Tas yung kalahati, isa-circuit namin. So, dito ako sumama sa magsi-circuit. Bababa kami ng ilog and then there was a disclaimer na sobrang tarik ng daan. Pero sabi ko, nandito na rin tayo, go. So, ito yung sobrang ganda. But, very nakakakaba na pababa. Kaya dapat dito talaga yung control mo sa tuhod. Madulas din yung yung aapakan mong mga bato. Kaya sobrang ganda. Oh, look at that. Grabe. Zambales, ang ganda-ganda mo. Wala, di ko na nilagay sa loob. Look. Hindi nakakasawa. As nakakapagod ang pag-hike, pero pag ganitong yung view na makikita mo, dang.
Uulit-ulitin ko talaga. Uulit-ulitin kong umakyat dito. I guess I would like to go back to Mariglim. Siguro mga ano na, mga bare months ulit. Pero April, no. It's a hard pass. So dito, nagpahinga kami. Pahinga muna. Ang ganda. Nabiyayaan kami ng sobrang gandang panahon. Thank you, Lord. Look. It's so beautiful. May mga kasama akong first time nilang mag-hike. Like Mother Mountain nila to. And saludo po sa lahat ng mga first time hikers dyan. Hi guys. Sa mga nakasama ko, this was December 14, 2025. Sorry, ngayon ko lang na-upload. Pero yung mga nakasama ko, hello sa inyo. Ang ganda. Pakaganda ng experience na to. Again, take 5 ulit kami dito. May nagtitinda ulit dito ng mga Coke at mga malalamig na inumin. So after pahinga, diretso ulit, and this is, ito na yung hardest part ng hike kasi sobrang tarik na pababa. We're going down to River 2. Before nung pumunta kami dito, pumunta kami ng River 1, pero ito diretso na kami ng River 2. At doon na din kami magkikita-kita ng mga nag-decide na mag-backtrail. So 6 kami dito. Nakisama nga lang ako sa grupo eh. So joiner lang kasi ako. Tapos nakisama ako sa grupo nila. So ito. Ito yung sobrang tarik na hirap kami pababa. Etong kasama ko sa unahan ko, first time niyan mag-hike. I forgot his name. Pero hi, B. Congrats. At hike ka pa ulit. Sa sunod, wag mong sukuan ang hiking. Alam ko mahirap, pero kakayanin mo yan sa mga susunod na ano mo na nga itong Mariglim eh. May part kasi dito na parang kailangan mong maupo. At sobrang tarik talaga. Hindi mo akalain na good, ito sinasabi lang good for beginners, pero ang hirap. Pababa lang naman. And hindi naman siya 1 oras. Siguro mga 30 minutes lang. Pero look at the view. Sobrang ganda. Ito yung part na sinasabi ko. Na medyo mahirap. Na kapag nagkamali ka, gugulong ka talaga. And natatanaw na namin yung ilog. And doon na din kami magla-lunch. Doon na rin kami kasi may budol fight tong namin eh. Etong tour na to. So, tapos na kami doon sa mahirap na part. May parang foresty shade dito. Papunta na to sa river. Ayan. And, of course, itong ganitong shot. Maganda yung yung may mga hiking na pagkatapos ng may hike, may ilog or may falls. Kasi ang refreshing, yung parang pagod na pagod ka, sobrang init tapos ang sarap magbabad sa tubig. Look at this. Ito yung ilog sa baba, pero hindi kami dyan maliligo. Doon kami magkikita-kita sa after netong. Before this, may tindahan din doon. Pwede kang magpaluto ng pancit canton. May mga sila, may tindang lumpiang gulay. Hindi naman sila overpriced. So, huwag kayo mag-alala. Lumpia is only 10 pesos. Tapos, tingnan mo, ang linis ng tubig. Ang sarap magbabay. Yan yung mga nasamahan kong group. And yun ako, this was taken by our guide. Pa-video naman. Papunta na kami ng ilog. Tapos pwede ditong
mag-dive. Kasi may malalim na part dito. This is Agbubutilla River. So, dito kami tumambay at dito rin yung meeting place namin ng mga ibang grupo. So, siguro mga 30 minutes kami dumating na sila Frances and sila Vince. And pabalik na sa may kolong-kolong para bumalik sa jump off at mag-wash up. Time check, 1 p.m. So, this was around mga 1. Ganyan. Magandang experience din to. Mag-joiner ka, tapos kahit hindi mo kilala yung mga tao, it's nice to explore things alone. Tapos, get to meet strangers na first time nilang mag-hike or yung mga mga joiners din. Ganun. So, may river crossing tayo dito. So, kailangan yung footwear pala dito is yung okay lang kayong mabasa. Or yung mga sandals. Hiking sandals. Ganun. May pa-dance effect pa si Manay. So, dito na kami sa may ang kaya ng kolong-kolong. Gutom na ako. Gutom na. Nagugutom na ako niyan. Gutom. Buti na lang, sa dulo, eto, meron tayong nabilhang turon. Ay, turon. This is not turon. This is lumpia. Lumpiang gulay. And it's only 10 pesos. And after that, magkukulong-kulong ulit tayo pabalik ng jump off. This is 100 pesos na pamasahe. So, ang ganda. Ang ganda ng experience na to. I think gusto ko pang umulit. Ang ganda ng mga bundok kasi dito sa Navalis. Pag-iisipan ko pa yung Kawag Hexa. Kasi ang Kawag Hexa, it will take you more than 12 hours. Kasi anim na bundok yun eh. Wala naman tayong kailangang patunayan. 'Di ba? Pero hands up sa mga nakapag-Kawag Hexa. Ang gusto ko lang naman kasi yung chill na sa mga nakapag-Kawag Hexa, congrats po sa inyo. Ayan. Ito lang yung part na mahirap dito sa kolong-kolong kasi maraming mabatong part. Pero tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Zambales, you are truly amazing. Ayan. Medyo mahaba ang pagkolong-kolong. Siguro mga isang oras din. 30 minutes to 45 minutes kami. Pagdating mo dun sa jump off, meron na dong mga liguan. Ang binayad ko dun is 50 pesos. Freshen up. Tapos kasama na pala sa binayaran namin dito yung budol fight. Hindi ko na rin lang na videohan yung budol fight namin. Pero masarap yung pagkain. And then after the budol fight, umuwi na. So, siksik-liglig kasi after noon, nag-decide pa kaming dumaan ng Liwliwa. Pero hindi na ako bumaba ng van kasi sobrang pagod ako nun. Ayan na yung papuntang jump off. So, again, this was organized by Travelords. Kung gusto nyo sumali, etong organizer na to ang maire-recommend ko. Check nyo lang sa Facebook and I'm gonna share the link sa description. So, ito, pauwi na kami. Papunta kami niya ng Liwliwa pero hindi na ako bumaba kasi sobrang pagod. Thank you guys for finding this vlog and I'll see you next ahon. May next pa akong i-upload. That was Mount Mataripis. Sinalihan ko naman siya last week. Sana ma-upload ko within this month. But thank you again. To more ahon this 2026. And kung gusto nyo mag-joiner, message nyo ako kasi may mga maire-recommend akong spot sa inyo. Okay? Bye-bye!